Magandang araw po sa lahat ng aking tagapakinig. Bago po tayo mag-umpisa, nais ko lamang kayong hikayatin na bukod sa Sityo Pangil, nawa po'y suportahan ninyo rin ang iba pang kapatid na YouTube channel ng Sityo Pangil gaya ng Kwentong Takip Silim, Sityo Bangungot, Aswang Confessions, Aswang Diaries at Aswang Radio, at ang pinakabagong Miss Amy Aswang Love Stories. May kwentong aswang din ba sa lugar ninyo? Ano ang gagawin mo kung isang araw, biglang ka nalang papuntahin sa isang lugar na hindi pamilyar sa iyo at kailangan mong tugisin ang isang presong pugante na isa palang aswang? Sige nga, i-comment nyo sa comment section ang inyong mga saloobin at gusto ko pong mabasa. Kung gusto nyo pong malaman kung anong hiwaga ang nababalot sa pagkatao ng presong nabanggit natin sa ating kwento, pakinggan ang kwentong ito hanggang sa dulo. Boris! Sumuko ka na! Pinapahirapan mo pa ako! Bumalik ka na sa kulungan! O kung ayaw mong bumalik sa kulungan, dito na kita totodasing hayop ka! Eh di subukan mong patayin ako! Pero mauna ka muna! Pagbabayaran mo yung ginawa mo sa pamilya ni Audrey! Ang babaeng mahal ko! Hangal! At bakit naman ako susuko sa'yo, Aber? Sino ka ba? At bakit isinisisi mo sa akin ang nangyari sa kanya? Sisiguraduhin kong ibabalik kita sa kulungan. At mabubulok ka na ron! Isa kang kriminal! Kung mahuhuli mo ako, o dito na sa gubat ang huling hantungan mo! Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako po si Conrad Del Mundo, 45 anyos, isang dating sundalo, pero naalis sa serbisyo dahil sa isang pangyayari. Nasa 25 anyos pa lang ako na mangyari sa akin itong ikikwento ko at nasa private first rank pa lang ako noon. Mapusok at ambisyoso ako dahil gusto ko pong ma-promote. Kaya sabi ko sa sarili ko, gagalingan ko sa trabaho at susundin ko lahat ng mga iuutos sa akin ng mga immediate superior ko. Kahit ano pa yan, kasi gusto ko mas malaking sweldo para sa sarili ko. At syempre para sa nais kong buuing pamilya. Kaya naman pinag-ipunan ko talaga yung engagement ring ko para sa aking fiancé na si Audrey. Kasamahan ko po sa serbisyo. Kauna-unahan at kaisa-isang naging girlfriend ko. Ganun kasi ako. Gusto ko date to marry na. Gusto kong ipakita kay Audrey na kaya ko siyang buhayin. Wow! Sweetheart, grabe ah. Mukhang mahal dito sa restaurant na to ah. Siyempre naman, sweetheart. Third anniversary natin. Dapat espesyal. Alam mo talaga kung anong gusto ko ha. Gusto ko ang ini-spoil ka kahit minsan. Minsan lang. Sige na nga. Madalas na. Oh, ayun na pala yung mga pagkain natin. Alam ko, paborito mo yung steak. Medium rare. Ang sarap tingnan. Mukhang nakakabusog. Kain na tayo? Ang sarap. Buti naman nagustuhan mo. Ikaw talaga ah. Pinag-ipunan mo ba to? Oo naman. Para sa'yo, Audrey. Oh, bakit babe? Bakit parang seryoso ka bigla? May sasabihin sana ako. Ano yon? Alam mo naman siguro kung gaano kita kamahal, di ba? Oo naman. Simula nang naging tayo, ikaw na yung nakikita kong makakasama ko habang buhay. Kaya, Conrad. Oh my God. Bakit lumulot ka sa harapan ko? Huwag mong sabihin. Audrey Lagmadeo. Babe, will you marry me? Nakakainis ka talaga. Pinapayak mo naman ako eh. Uy, baka mamaya ako pang mapaiyak mo kung tatanggi ka. Will you marry me? Yes. Oo, Conrad. Yes? Yes nga. Yes! 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 Teka, akin na yung kamay mo. Isusot ko na sa daliri mo tong singsing. Shucks, ang ganda. Para sa iyo yan. Salamat, babe. Ang saya-saya ng puso ko ngayon. Tinupad mo yung wish ko na dapat may diamond gem ring. Ang mahal nito, grabe. Mahal kasi kita. Mahal din kita.
Sa gabing yon, Sir Jupiter, pakiramdam ko kumpleto na ang lahat. Nasa tabi ko ang babaeng mahal ko at hawak ko na ang pangarap kong buhay. Balak ko makalipas ang 3 buwan, kailangang pakasalan ko na si Audrey dahil gusto ko na talagang bumuo ng pamilya. Kaya nga nagsusumikap talaga akong mapataas ang ranggo ko. Para naman tumaas din ang sweldo ko. Gusto ko kasing ibigay kay Audrey lahat ng gusto niya. Sa totoo lang, Sir Jupiter, medyo may pagka-materialistic kasi si Audrey. Pero ayos lang. Sobrang ganda kasi niya talaga, kaya bagay naman. Para sa akin, kailangang ibigay ang lahat ng gusto ng mga kagayang babae ni Audrey. Kaya naman sabi ko, kailangang gawin kong lahat para umasenso ako. Kahit manganib pa ang buhay ko. Basta tumaas lang ang ranggo at ang sweldo ko. Matapos kong mapapayag si Audrey na maging fiancé ko, kinausap ko ang lola niyang si Lola Sepa para formal na magpaalam sa kanya. Lola Sepa, alam ko pong nasabi na sa inyo ni Audrey na pumayag na po siyang magpakasal sa akin. Pero gusto ko po kasing formal na hingi ng kamay niya mula sa inyo. Alam ko po, kayo po yung nagpalaki at nag-aruga sa kanya simula pa pagkabata. Oo. Nasabi na nga ni Audrey. May magagawa pa ba ako, Conrad? Mahal ka ni Audrey. Prangka naman ako sa iyo, alam mo yan. Noon pa man. Una palang tutol na ako sa relasyon ninyo. Sundalo ka. Yung isang paa mo ay nasa hukay sa tuwing may operasyon kayo. Pero wala eh. Hindi ko naman hawak yung puso ng apo ko. Naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yan, Lola Sepa. Pasensya na po kayo. Pero ginagawa ko naman po yung lahat para ingatan tong sarili ko. Para ligtas pa rin ako makauwi. Alam mo kasi, Conrad, 4 anyos pa lang si Audrey, maaga siyang nawalay sa mga magulang niya dahil sa isang krimen. Alam ko na ikwento na sa iyo to ni Audrey. Pinatay ang mama niya, ang anak ko, ng lalaking naging karelasyon niya habang sila pa ng papa ni Audrey. Masakit mang sabihin, naging kabit ang anak ko, kaya nang kupkupin ko si Audrey. Sinikap kong ibigay ang mga pangangailangan at luho niya sa buhay. Kaya sana, ayokong maiwanan na naman siya. At sana rin, maibigay mo sa kanya ang mga pangangailangan at luho niya. Aminado naman ako na may pagkamaterialistiko ang apo ko. Kakayanin mo ba yun? Gaano ba kalaki ang sweldo na isang sundalong mababa pa ang ranggo? Huwag po kayong maglala, Lola Sepa. Hindi ko po lolokohin si Audrey. At sisiguraduhin kong hindi ako mapapahamak sa trabaho. Sa ngayon po, medyo mababa pa talaga yung sweldo ko. Pero kaya ko naman pong bumuhay ng pamilya. Nakapag-ipon na po ako kasi bata pa lang po ako. Kumakayod na ako. Tsaka pwede naman pong tumaas ang ranggo ko kung gagalingan ko. Kung gayon, wala na akong magagawa talaga. Kailan mo ba balak pakasalan ang apo ko? Sa lalong madaling panahon po, Lola. Siguro po makalipas ang 6 na buwan o bago matapos tong taon. Kailangang mag-ipon ka kasi imbitadong mga kaanak namin. Marami yon. Tapos may mga kaanak ka pa. Siyempre, sa probinsya namin sa Capiz, kailangang imbitado ang buong barangay kapag may mahalagang okasyon sa buhay. Lalo na kapag kasal. Paghandaan mo na yan. Opo, Lola. May budget naman po ako sa kasal. Kukuha po ako ng wedding coordinator para hindi na po kami ma-stress masyado sa pag-aasikaso na mga kailangan sa kasal. Sige. Kung nandito lang sana ang papa ni Audrey, di sana'y may maghahatid sa kanya sa altar. Kaso hindi naman pwedeng makalabas yun. Makalabas? Paano hindi pwedeng makalabas? Makalabas sa sementeryo, sa kabaong niya. Ibig kong sabihin, paano naman yun matagal nang patay yung papa ni Audrey? Alangan namang palabasin siya sa langit. Di na pwedeng mabuhay ang patay. Kaya problema ko tuloy kung sino maghahatid sa kanya sa altar. Baka isa na lang sa mga tiyuhin niya sa Capiz. Sayang nga po at hindi ko nakilala mga magulang niya. Makikilala mo naman yung mga tiyo at tiya niya sa Capiz. Huwag kang mag-alala. O siya, Conrad, kailangan ko nang matulog at inaantok na ako. Sige po, Lola. Mauna na rin po ako. Magpapaalam na rin po ako kay Audrey.
Sige, ingat ka. Isarado mo na lang yung gate, ha? Alam mo na yan. Sir Jupiter, naging abala kami ni Audrey sa mga sumunod na buwan. Halos wala na kaming pahinga sa pag-asikaso ng kasal. Mula sa venue, sa catering, damit, bisita, mga ninong at ninang namin, mga makakasama sa entourage. Hanggang sa kung ano-ano pang detalye na hindi ko akalaing ganito pala kakomplikado. Unti-unti ko nang inilalabas ang mga naipon ko. Yung perang pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon. Parang tubig na lang na mabilis na nauubos. Pero okay lang sa akin noon dahil mahal ko si Audrey. Kaya kahit gaano pa siya kademanding pati na rin si Lola Sepa, ginagawa ko lahat para maibigay ang gusto nila. Ganun halos araw-araw, Sir Jupiter. Kahit minsan ramdam kong napapagod na ako. Hindi lang sa trabaho kundi pati sa gastusin. Pero pinipilit ko pa rin ngumiti. Pero may mga pagkakataon na may napapansin akong kakaiba kay Audrey. Parang lumilipad ang isip niya. Parang may iniisip siya na hindi niya sinasabi sa akin. Audrey, nasaan ka ba kanina? Ilang beses kitang tinatawagan na. Sorry babe. Nag-alala ako sa'yo. Marami lang akong inasikaso sa trabaho. Buong araw? Oo, sunod-sunod kasi yung task. Ang daming pinagawa sa akin ni boss. Hindi ka man lang nakapag-text. Pasensya na, busy lang talaga ako. Okay, sabi mo eh. Huwag ka na mag-alala. Okay lang ako. Sigurado ka? Oo naman. Audrey, Oh, ano yun? may problema ka ba? Ha? Wala. Sigurado ka? Oo nga. Bakit mo naman natanong? Kasi parang iba ka nito mga nakarang araw eh. Parang may iniisip ka na ayaw mong sabihin sa akin. Parang malayo yung isip mo sa preparasyon ng kasal natin. Wala yun, babe. Nasabi ko na nga sa'yo, di ba? Huwag ka nang makulit at paulit-ulit. Sige ka, baka mag-away tayo niyan. Pagod pa naman ako. Iniisip ko lang kasi baka mamaya nagdadalawang isip ka na magpakasal sa akin. Ha? Ano pa yung mga sinasabi mo? Hindi ako nagdadalawang isip, Conrad. Kasi kung may alinlangan ka, mas mabuti nang sabihin mo ngayon kaysa huli ng lahat. Ang paranoid naman ito. Marami lang akong gustong tapusin habang single pa ako. Alam mo na, mga bagay na hindi ko na magagawa kapag kasal na tayo. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Pasensya ka na sa akin. Alam mo naman na, di ba, kinausap ako ni Lola Sepa. Hanggang ngayon, parang hindi pa niya ako matanggap para sa'yo. Parang gusto niyang sabihin na kaya siya pumapayag na pakasalan kita kasi mahal mo ko. Hindi dahil sa gusto niya ako para sa'yo. Babe, sa'yo na mismo nang galing. Mahal kita. Kaya pakakasalan kita. Kahit na ayaw pa ni Lola Sepa sa'yo o kahit na sino. Yan ang ilagay mo sa kokote mo, okay? Para hindi ka napapraning dyan. Ilang araw matapos ang pag-uusap namin ni Audrey, Sir Jupiter, bigla akong ipinatawag ng immediate superior ko, si Sergeant Reynan Escaner. Hindi ko alam kung anong dahilan pero parang kinabahan akong di ko mawari. Come in. Sir, good afternoon. Private First Class Conrad Del Mundo, reporting as ordered. Aris, Del Mundo. Pumasok ka. Yes, sir. Isara mo ang pinto. Yes, sir. Maupo ka, Del Mundo. Salamat po. Kumusta ang preparasyon mo sa kasal mo? Ayos naman, sir. Lahat po, hands-on namin inaayos ng fiancé ko. Out of curiosity po, sir. Matanong ko lang po, paano niyo po nalaman yung tungkol sa kasal ko? Batay sa source ko, ikaw naman, Del Mundo, siyempre may tainga ang lupa, may pakpak ang balita. At alam mo naman tayong mga sundalo, may intelligence unit tayo. Alam ko ang nangyayari sa mga personal ninyong buhay. Oo nga naman. Tama naman po kayo. Bueno, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. I'll go straight to the point. May special akong assignment para sa'yo. Ano po yun, sir? Classified ito. Confidential. Understood, sir.
may tumakas na preso kumakailan. I don't know kung narinig mo na o napanood mo na ang mga balita. Preso po. Yes, notorious. Pangalan niya Boris Almasan. Murder ang kaso nito. Boris Almasan? Yes. Ayon sa intel, magtungo siya sa isang gubat sa Capiz. Capiz? Oh, Ano po ang gagawin ko, sir? uunahan mo ang mga pulis. Hindi nila dapat mahuli si Boris. So ang gagawin mo, shoot to kill. Sir? You heard it right. Utos sa taas. Hindi dapat maibalik ang presong yan at purihin ang mga pulis. Alam mo na, Bahagi pa rin ba ito ng iringan sa pagitan natin ng mga pulis? Kung sino ang mas magaling? oo, basta utos sa taas ito, Del Mundo. Huwag ka na masyadong maraming tinatanong. Kaya nga confidential ang assignment na ito at sa'yo binibigay. Sir, parang... Anong thoughts mo, Del Mundo? Huwag mong sabihin natutuwag ka. Hindi naman sa ganun, sir. Kaya lang po. Hindi ba mapapahamak naman ako sa gagawin ko? I mean, kriminal naman yung papatayin ko eh. Pero, paano kung malaman ng kapulisan to? Ako naman ang mapapahamak, sir. Kaya nga gawin mo ng tama at malinis. Pagbalik mo rito, pag-usapan natin ang rango mo. Ayaw mo ba ng promotion? Gusto po, sir. Understood, sir. Good! Uulitin ko. Secret assignment ito. Walang dapat makalam, kahit sino. Yes, sir. Kahit ang fiancé mo. Yes, sir. To wrap it up, di mo siya ibabalik ng kulungan. Patayin mo si Boris Almasan. Bahala ka na kung paano mo gagawin at kung paano mo siya ililibing. Basta malinis. Pagbalik mo rito, I will recommend na ma-promote ka bilang corporal. Yes, sir. Pwede mo nang simulan ang mission mo sa Makalawa. Dismissed. Thank you, sir. Permission to leave po. Permission granted. Paglabas ko ng opisina, Sir Jupiter, ramdam ko ang bigat ng misyon na ipinagkatiwala sa akin. Hindi lang ito simpleng paghanap sa isang pugante kundi isang utos na kumitil ng buhay. Nagdadalawang isip akong sundin ang utos sa akin pero kapag hindi naman ako sumunod, siguradong mayayari naman ako sa immediate superior ko at baka ma-demerit pa ako. Tapos tanggalin sa serbisyo. Hindi pwede yun, lalo't ikakasal na kami ni Audrey at nangako ako kay Lola Sepa na bibigyan ko ng magandang buhay ang apo niya. Siyempre kahit kriminal yung tutugisin ko, may karapatan pa rin yun sa buhay niya. Saka wala naman siyang atraso sa akin, bakit ko naman papatayin? Pero naisip ko naman, trabaho lang ito at walang personalan. Kumbaga sa giyera, kasama talaga yung may malalagasan ng buhay. Tuliro ako ng mga sandaling yon, Sir Jupiter. Tinawagan ko na lang si Audrey para sana magkita kami at sabihin sa kanya ang tungkol sa misyon ko. Hello, babe. Kumusta? Nasaan ka ba? Kita naman tayo. May sasabihin ako sa'yo. Hi, babe. Nandito ako sa bahay. Sorry, hindi ako makakaalis eh. Umiiyak ng malala si Lola Sepa. Hindi ko siya pwedeng iwanan kasi baka atakihin ng hika. Ang mabuti pa, ikaw na lang pumunta rito sa bahay. Umiiyak? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Nanonood siya ng balita kanina. Tungkol sa isang presong tumakas. Preso? Presong tumakas? Bakit naman siya maiiyak tungkol doon? Ang kwento sa akin ni Lola kanina, yung preso na yun ang pumatay kina Mami at Daddy. Pumatay sa mami mo? Oo. Siya raw yung pumatay sa mga magulang ko nung bata pa lang ako. Anong pangalan ng preso? Boris. Boris Almasan. Tumakas doon nung nakaraang araw eh. Takot na takot si Lola Sepa at baka raw balikan kami. Ganun ba? Sige. Pupunta ako dyan. Kailangan nating mag-usap. Kailangan ko ring makausap ang lola mo. Sige babe, ingat ka. Dito ka na magapunan. Agad akong nagtungo sa bahay ni na Audrey, Sir Jupiter, at agad na tinanong si Lola Sepa tungkol kay Boris Almasan. Batay sa file na hawak ko na ibinigay sa akin ni Sergeant Reynan, ang Boris Almasan na presong tumakas batay sa balita at kinikwento ni Lola Sepa ay tugma sa larawan ng preso na nasa file ko na siyang kailangan kong tugisin at patayin.
Nakatakas ang hayop na pumatay sa anak ko, sa nanay ni Audrey. Natatakot ako sa mga pwedeng mangyari. Baka hanapin niya kami ni Audrey at baka kung anong gawin niya sa amin. La, huwag ka na masyadong mag-isip. Ang hika mo, baka lumala. Hindi naman niya tayo matutuntun dito dahil lumipat na tayo ng bahay. Huwag kang mag-alala, Lola Sepa. Tutugisin ko ang Boris Almasa na yan. Nagkataon siya yung pinapautos sa akin na hanapin daw. Ibig bang sabihin nito, aalis ka? Ilang araw o buwan ka mawawala. Paano yung kasal natin? Oo. Kailangan ko kasing gawin yung utos ng superior ko. Nung una nga, nag-aalangan ako. Pero ngayon may kaugnayan pala sa inyo, yung tumakas na presong to. Mas porsigido ako na gawin yun. Yung pinapagawa sa akin. Hindi ko naman gugustuhin na mapahama kayo. Ay, salamat, Conrad. Gawin mong makakaya mo para mahuli at maibalik sa kulungan ang hayop na Boris na yan. Opo, Lola. Makakaasa po kayo. Parang nanunumbalik sa isip ko kung paano niya pinatay ang anak ko. Halos magkaluray-luray ang katawan at lamang loob ng mami ni Audrey. Ganon ka na lang ginawa ng Boris na yan. Wala siyang awa. Wala siyang kaluluwa. La, tama na po. Ang hika niyo. Huwag kayong mag-alala. Bukas na bukas din. Gagawin ko ng misyon ko. Salamat, Conrad. Sana'y matapos na rin ang bangungot na to sa buhay namin. Lola, pahinga na po kayo. Ako nang bahala kay Conrad. Sige, mag-iingat kayo. Totoo bang aalis ka na bukas? Oo, babe. Kailangan eh. Gusto ko na rin matapos yung pinapagawa ng superior ko. At gusto ko na rin matapos ang paghihirap ng kalooban ni Lola Sepa. Kawawa naman yung matanda. Ang bilis naman. Sabagay, nag-aalala ako para kay Lola Sepa. Pero mas nag-aalala ako sa mission mo. Ganon talaga sa trabaho ko. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot eh. Bakit naman? Matutuwa kasi tutulungan mo kami. Pero natatakot ako. Kasi baka may mangyari sa'yo. Pag-iingatan ko ang sarili ko, babe. Babalik ako ng ligtas at buhay. Conrad, mag-iingat ka ha. Ikakasal pa tayo. Ayoko mangyari sa'yo yung kinatatakutan ko. Mapanghanip ng tao yung hahanapin mo. Hindi mangyayari yun. Promise. Promise. Babalik ako. Pakakasal tayo para buuin yung pamilyang pinapangarap natin. Mahal na mahal kita, Conrad. Mahal na mahal din kita, Audrey. Sa gabing yon, Sir Jupiter, pinanghawakan ko ang pangakong binitiwan ko kay Audrey na babalik ako ng buhay at magiging mag-asawa kami. Kung nung una nag-agam-agam ako sa misyon ko, ngayon mas buo na ang loob ko dahil ang taong tutugisin ko naman pala, taong sumira sa buhay ng taong mahal ko. May dahilan na rin ako para dungisan ng dugo ang mga kamay ko. Kaya naman mabilis akong kumilos at lumarga na. Inihanda ko na ang mga gamit ko magmula sa mga personal na gamit, toiletries, pagkain, inumin at mga armas na gagamitin ko. Gamit ang helikopter ng mga militar sa atas ni Sergeant Reynan, mabilis akong nailipad sa partikular na gubat sa Capiz kung saan ko tutugisin ang pumugang preso na si Boris. Kasama sa training naming mga sundalo ang survival sa gubat kaya hindi naman naging mahirap sa akin ang paggalugad doon. Tinuntun ko ang kasuluk-sulukan ng gubat, Sir Jupiter. Pero wala akong makitang kahit na sinong tao maliban sa ilang mababangis na hayop kagaya ng baboy ramo. Lumipas ang 3 araw at 3 gabi. Paikot-ikot ako sa gubat subalit wala pa rin akong makitang kahit na sinong tao. Nalinti ka na. 3 araw na akong palakad-lakad. Wala pa akong makitang tao sa gubat na to. Ay, nasan ka na ba, Boris Almasan? Makita lang kita, totodasin na agad kita. Uy, may kumakaluskos dun. Dun sa bandang talahiban. Baboy ramo kaya? Teka, parang tao ah. Baka si Boris. Wag! Bawa ka! Hindi ako masamang tao. Huwag mo akong papatingin. Naghanap lang ako ng makakain. Bawa ka sa akin. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Parang kahawa mo na. Huwag mo akong sasaktan. Nandito ako para maghanap ng makakain. Hindi ako kaaway at lalong hindi ako terorista. Ibaba mo ang baril mo.
Huwag mong itututok sa akin yan at baka maiputok mo yan. Sige, hindi naman ikaw ang hinahanap ko. Ay, Pero bakit dito ka sa gubat naghahanap ng makakain mo, Lolo? Sino ka ba? Ako si Tata Selo. Isa akong ermitanyo. Nakatira ako dito sa gubat dahil wala na akong pamilya. Ikaw, bakit ka nandito? Sa nakikita ko sa suot mong uniforme, isa kang sundalo. Sinong tinutugis mo? Ermitanyo? May ganyan pa pala sa panahon ngayon. Anyway, may hinahanap po akong lalaki. Preso siya. Nakatakas. Baka lang nakita nyo. Eto po siya. Ha? Siya? Siya rin ang ginahanap mo? Opo, si Boris Almasan. Isa siyang puganteng preso. Kailangan ko siyang ulihin. Nakita niyo ba kung nasan siya? At saka, bakit niyo siya hinahanap? Oo. Hinahanap ko rin siya. Iho, hindi basta-basta ang taong hinahanap mo. Alam mo ba kung ano siya? Nasabi ko na nga po, preso siya. Tumakas lang. Isa siyang mamamatay tao. Nakulong siya dahil sa kasong murder. Hindi lang yon ang dahilan. Ang taong yan ay isang aswang. Aswang? Oo, aswang. Kaya hinahanap ko rin siya para sana puksain. Pero hindi ko na ulit siya nakikitang pagala-gala rito sa gubat. Nung isang araw nakaengkwentro ko siya, lalapain niya na sana ako. Kaya lang, hindi niya kinaya ang paggampas ko sa kanya ng buntot pagi. Nasasaktan ng malubha ang mga aswang sa hampas nito. Teka muna sandali. Hindi kasi ako naniniwala sa aswang eh. Totoo ba to? Oo, totoo ang mga aswang. Ang mabuti pa, magtulungan tayo para mapuksan natin ang aswang na yan. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa inyo. Pero kung siya nga ang hinahanap ko, Tata Selo, wala akong pakialam kung ano pa siya. Kailangan ko siyang tapusin. Yan ang problema sa inyong mga bata. Hindi kayo naniniwala hanggat hindi ninyo nararanasan. Kahit ano pa siya, bala ang katapat niya. Hindi sapat ang mga balang yan. Sa mga kagaya niya, kailangan mo pa ng ibang mga gamit para mapuksa ang aswang. Eh ano? Dasal? Orasyon? Asin? Bawang? Nararamdaman mo ba yan? Lumalakas ang hangin. Nariyan ang aswang. Naaamoy ko ang malansang amoy niya. Parang amoy bulok. Yan ang amoy niya. May gumagalaw sa may bandang talahiban. Lumabas ka! Hindi ako magdadalawang isip na bariling ka! Ano yun? Dumating na siya. Halimaw! Hindi siya natatamaan ng mga bala ko. Sabi ko sa'yo hindi sapat ang bala. Nasaan na ba siya? Huwag kang gagalaw. Nasa likod mo siya. Ano? Sino ka? Bakit mo ako hinahanap? Aray! Iyo, umalis ka, demonyo! Lasapin mo ang hampasang buntot pagi ko! Ano yun? Siya yon, ang aswang na si Boris. Tumakas siya! Hindi pa siya handang lumaban ng tuluyan. Hindi niya kayang sakit ng hampasang buntot pagi. Teka muna, nasaktan ka ba? Hindi, pero muntik na. O ngayon, naniniwala ka na ba? Oo, pero hindi pa rin ako makapaniwala. Sinabi ko na sa'yo Kahit ano pa siya, hindi ako uurong. May misyon akong dapat na gawin. At isa pa, malaki ang atraso niya sa taong mahal ko. Mabuti naman kung ganon. May makakatuwang na ako sa pagsupil sa aswang na yan. Kailangan niyang mamatay. Tulungan mo ako, Mano. Tata Selo. Tawagan mo akong Tata Selo. Kung ganon, kailangan mong matuto. Matuto ng ano? Kung paano pumatay ng aswang. Hindi mo siya basta-basta mapupuksa. May mga partikular na kasangkapan kang dapat gamitin para magawa mo yon. Kung ganun, pumapayag ako. Turuan mo ako, Tata Selo. Pero, anong kapalit ng pagtulong mo sa akin? Walang kapalit.
Hindi naman lahat ng pagtulong kailangang may kabayaran. Para ito sa katahimikan at katiwasayan ng lugar na ito. Ayoko magasik ng lagim ang mga aswang. Ang dami ng aswang sa kalunsuran. Saka pareho naman tayo ng pakay. Tama. Salot yung aswang na yan. Tara na. Magsimula na tayo. Sumama ka sa akin sa kuweba. Kung saan ako tumutuloy. Gumagabi na rin. Delikado na rito para sa'yo. Sa gabing yon, Sir Jupiter, doon nagsimula ang panibagong yugto ng misyon ko. Hindi lang bilang isang sundalo, kundi bilang isang taong haharap sa hindi may paliwanag na kababalaghan. Mabuti na lang talaga at nakilala ko si Tata Selo. Lumapit ka rito, iho. Ano yung mga yan? Ito ang mga kakailanganin mo para mapatay ang aswang. Heto. Asin. Asin? Oo. Ihagis mo sa katawan niya. Masusunog ang laman niya. Mahapdi yan sa balat ng mga aswang para silang napapaso. Totoo pala yung mga sabi-sabi ng mga matatanda at saka sa mga pelikula. Ito naman, bawang. Alam ko yan. Pampalayas ng aswang, di ba? Oo. Pero hindi lang pampalayas. Nagpapahina rin ito sa kanila. Sige, salamat po. At ito ang pinakamahalaga. Buntot pagi. May isa pa pala kayo. Oo. Yan ang isa sa pinakamabisang sandata laban sa aswang. Isang hampas lang. Mararamdaman niya ang sakit hanggang buto. Ang galing naman. Heto pa. Ano to? Botelya? Ano yung laman sa loob? Ay, langis. Langis lang? Hindi ordinaryong langis. Paano hindi ordinaryo? Kumukulo yan kapag may aswang na malapit. Parang radar. Ang galing naman. Ayos to ha. Ganun na nga. Kanina, ang bilis kumilos ng aswang. Kaya kailangan mong abangan kung nasa paligid na siya. At ito ang huli. Kadena? Gawa sa pila. Para saan po to? Para itali siya kapag nahuli mo na siya. Kaya ba nitong pigilan ng aswang? Kung tama ang pagkakagamit mo, oo. Kagaya sa asin, ayaw na ayaw nila ng mga pila. Para silang napapaso. Para silang nadidikit sa apoy. Sige po, maraming salamat. Tata Selo, Ay, ano yon? kung mamarapatin po ninyo, matanong ko lang, bakit nandito kayo sa gubat? Ilang taon na kayong ermitanyo? Matagal na panahon na rin. Mga gaano katagal? Batay sa naabot ng memorya ko, halos 30 taon na. 30 taon? Oo, Bakit? dahil sa mga aswang. May pamilya ako doon. Pero pinaslag sila ng mga kagaya ni Boris. Simula doon, isinumpa ko na ang buhay ko para sugpuin sila. Kaya ka nandito? Oo, Mag-isa? oo. Ako ang pumuksa sa mga kauri ni Boris dito. Pero isang araw, bigla na lang siyang nawala. Marami sila dati. Yun pala, nakulong pala siya. Oo. At kaya ako nandito para hulihin ang tumakas na presong yan. Pero hindi ko na siya ibabalik pa sa kulungan. Dahil dito pa lang, totodasin ko na siya. Ay, teka muna. Higit pa yan sa tawag ng tungkulin mo bilang sundalo. Bakit parang sukdulan ang galit mo kay Boris? Dahil sinira niya ang buhay ng babaeng mahal ko. At hindi ko haya na maulit pa yan. Siya raw ang pumatay sa mga magulang ng fiancé ko noon. Kung ganon, pareho tayo ng dahilan. Oo. Sige, magpahinga ka na muna. Mukhang pagod ka rin sa haba ng biyahe mo. Bukas, magsisimula na ang tunay mong laban. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng apoy, Sir Jupiter, hawak ko ang mga sandatang hindi ko kailanman inakalang gagamitin ko sa buhay ko. Asin, bawang, buntot pagi, mga bagay na dati pinagtatawanan ko lang. Ngayon, ito na ang mga magiging sandata ko para labanan ang aswang. Mas matindi ang pagnanais kong mapatay ko siya para magpa-impress kina Audrey at Lola Sepa.
Kinabukasan, agad na kaming kumilos ni Tata Selo para hanapin ang aswang. Subalit magtatanghali na, hindi pa rin namin siya matagpuan. Hanggang sa gumabi na. Kinabukasan, muli naming ginalugan ang kagubatan, subalit hindi pa rin namin siya matagpuan. Tumagal ng 3 araw ang paghahanap namin sa aswang. 3 araw na tayong paikot-ikot sa gubat. Hindi pa rin natin siya nakikita. Ano kayang mainam na gawin para mapalabas yung aswang, Tata Selo? Hindi siya basta-basta lalabas. At mukhang may pinagkakaabala ng aswang. E paano natin siya mahanap kung nagtatago talaga siya? Pasukin kaya natin ang mga kuweba. Delikado yan para sa'yo. Ako, sanay ako sa mga kuweba. Pero may naisip akong paraan. Hindi natin siya hahanapin. Ha? Paraan? Siya ang lalapit sa atin. Pero paano? Kailangan natin ng pain. Anong klaseng pain? Dugo. Dugo? Amoy na amoy ng aswang ang dugo ng tao. Hindi nila mapipigilan to. E di gamitin na lang natin ang dugo mo. Hindi na pwede. Bakit? Kilalanan niya ang amoy ng dugo ko. Hindi na siya lalapit. Kung ganun. Ikaw ang kailangan. Ako? Tayong dalawa lang naman dito, Conrad. Kung gusto mong lumabas siya, kailangan mong sugatan ang sarili mo. Wala nang ibang paraan. Sige. Sigurado ka? Oo. Kung yun ang isa sa mga option, para mapalabas ang aswang na yan, gagawin ko. Ikaw ang bahala. Pero hindi kita kayang saktan. Ako nang bahala sa sarili ko. May dala akong punyal. Heto. Huwag mong laliman ang sugat. Sapat lang para tumulo ang dugo. Para kay Audrey. Hayaan mong tumulo. Aray, ang hapde. Boris, lumabas ka na. Nararamdaman mo na ba? Yung amoy. Amoy malansa. Hindi lang ikaw ang nakaamoy niyan. Maganda ka, Conrad. Naamoy na niya ang sariwang dugo mo. Tama nga si Tata Selo, Sir Jupiter. Tiniis ko ang sakit ng pagsugat ko sa sarili ko. Naamoy ng aswang ang dugo ko at bigla na lang siyang lumitaw sa harap namin. Namumula ang mga mata niya. Lumabas ang matatalim niyang pangil. Maputlang kayumanggi ang balat niya. Matatalas din ang mga kuko niya. Dugo. Sariwang dugo. Ikaw si Boris Almasan. Humanda ka na. Paputokan mo agad kapag nilusob ka. Gutom na ako sa dugo. Salamat sa biyaya mo. Halika at maging pagkain ko. Hindi mo ako mapapatay. Mamamatay taong halimaw. Ito ang para sa'yo! Visit ka, matanda ka! Isusunod kita! Katapusan mo na halimaw! Gawa sa pilak ang bala! Pilak pala mga bala mo. Epektibo! Akin na yung kadena. Eto, igapos mo na siya madali. Hindi ka na makakatakas. Dahil sa pagkagahaman mo sa dugo. Yan ang nagdala sa sarili mo para sa sarili mong kapahamakan. Conrad, ang mabuti pa. Habang nakatali pa siya at nanghihina, gamutin muna natin ang sugat mo. Halika't mendahan natin. Bumalik sa pagiging tao ang aswang na si Boris, Sir Jupiter, habang ginagamot naman ako ni Tata Selo. Gustong gusto ko na siyang paslangin para matapos ng misyon ko, pero may mga nais pa akong itanong sa kanya mula sa nakaraan para masabi ko kina Audrey at Lola Sepa. Tama na. Pasalamat ka't dapis lang ng bala yan. Pero ito ng katapusan mo. Para ito sa mga taong pinatay mo nan. Isang batang walang kamuang muhang ang sinira mo ang buhay. Huwag mo muna akong patayin. Maawa ka. Ang kapal ng mukha mong humirit na hayaan ka pang mabuhay. May kailangan pa akong gawin.
Wala ka nang gagawin kundi ang mamatay. Mahawa ka. Kailangan ko pang makita ang anak ko. Anak mo? At may anak ka pa pala. Isa kang irresponsabling magulang. Wala akong pakialam sa'yo at sa anak mo. Kailangan ko siyang makita. Nabalitaan ko mula sa lola niya na ikakasal siya. Hinahanap ko siya dahil gusto ko man magmasilayan ang anak ko. Kahit sa malayo lang. Kahit hindi niya ako kilala bilang tatay niya. Mahawa ka. Ikakasal ang anak mo? Oo, ang anak kong si Audrey. Matagal na panahon akong nawalay sa kanya dahil nakulong ako. Hindi niya alam. Ako ang tunay niyang ama. Kriminal ang pagkakakilala niya sa akin. Anong pangalan ng sinabi mo? Audrey. Yun ang pangalan ng anak ko. Nasa pangangalaga siya ng lola niyang si Josefa. Dumalaw si Josefa sa akin. Kailan lang sa kulungan. Sinabi niya sa aking ikakasal ng anak ko. Hindi. Imposible ito. Oh, ano problema, Conrad? Hindi. Huwag mong sabihin sa akin. Hindi. Siya ang dahilan kung bakit ako tumakas. Gusto ko siyang makita habang nakatrahe de boda. Gusto kong makita kung sino ang mapapangasawa niya. Hindi ako manggugulo. Ako ang fiancé ni Audrey. Ang ibig mong sabihin, iisang tao lang bang tinutukoy natin? Ikaw ang pumatay sa mga magulang niya. Ayon sa kwento ng lola niya. Si Lola Sepa. Ikaw ang sumira ng pamilya niya. Kung ganun, ikaw si Conrad, ang mapapangasawa ng anak kong si Audrey. Tingnan mo nga naman, napakaliit talaga ng mundo. Sinong mag-aakalang mangyayari to? Parang pelikula. Pero maniwala ka, ako ang tunay na ama ni Audrey. Gawa ko ang bersyon ng kwento ni Josepa dahil sinungaling siya. Itinago sa akin ng nanay ni Audrey ang katotohanan. Nagkaroon kami ng bahol na relasyon dahil hindi na siya masaya sa asawa niyang baog. Baog ang asawa niya. Tapos nagkahiwalay kami. Medyo malaki na si Audrey nang malamang kong may anak pala siya. Kinompontra ko siya dahil alam kong baog ang asawa niya. Tapos may anak na siya. Alam kong ako ang tatay ni Audrey. Hindi ko sinasadyang mapatay yung dalawa dahil sa mainitang kumprontasyon. Sa galit ko, napatay ko silang dalawa. Sa mga sandaling yon, Sir Jupiter, parang gumuho ang mundo ko. Ang aswang na nasa harapan ko at papatayin ko, hindi lang pala isang halimaw, kundi ang tunay na ama ng babaeng pakakasalan ko. Conrad, ano balak mo? Papatayin mo na ba siya? Hindi pa. Ha? Bakit? Kailangan ko malaman ang buong katotohanan. Isasama ko siya Saan? kay Lola Sepa. Kailangan na magharap sila para malaman ko ang katotohanan. Buhay? Ay, delikado yan, iho. Paano kung makatakas siya? Paano kung nilalansi ka lang niya? Hindi ko hahayaan na mangyari yon. Kailangan na magharap sila. Siya at si Lola Sepa. Pati na rin si Audrey. Pumapayag ako. Matagal ko na siyang hinahanap. Si Sepa. At gusto kong makaharap ang anak ko. Magpapakilala ko sa kanya bilang tunay niyang ama. Hindi ako tatakas. Sige, Kaya kong pabilisin ang biyahe natin. paano? Kaya kitang buhatin. Mas mabilis akong kumilos sa gabi. Kaya kailangan gabi tayo lumarga para walang makakita sa atin. Sige, hintayin muna natin kumagat ang dilim bago tayo umalis.
Huwag ka magkakamaling gawan ako ng masama. Dalhin mo ko kay Sepa at sa anak ko. Makikipag-cooperate ako sa'yo. Sasama ako ng maayos. Kaya naghintay pa kami ng dilim, Sir Jupiter. Nang tuluyan ng kumagat ang gabi, saka kami nagpunta sa bahay ni Lola Sepa para walang makakita sa kanya. Sa isang iglap lang, naroon na kami. Gusto ko lang malaman ang totoo at pagkatapos itutuloy ko ang misyon ko. Nandito na tayo. Tandaan mo, huwag kang gagawa ng kalokohan. Huwag kang manggugulo. Hindi ako magdadalawang isip na barilin ka. Hindi. Gusto ko lang makausap si Sepa. Sino yan? Audrey, ikaw na ba yan na po? Ako po, Lola. Si Conrad. Conrad, ba't gabi na? Aling Sepa, kumusta ka na? Ikaw, Boris, Ako nga, Aling Sepa. anong ginagawa mo rito? Lola, sandali lang po. Conrad, bakit mo siya dinala rito? Gusto ko lang makita ang anak kong matagal mo nang inilayo sa akin. Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa amin! Si Audrey, kumusta siya? Wala siya rito! Nasaan siya? Basta't wala siya, may pinuntahan. At wala kang karapatang hanapin siya. Gusto ko lang siyang makita. Gusto kong makipagkilala sa kanya. Bago man lang siya ikasal. Hindi! Anak ko siya! Wala kang karapatan! Ilang taon ko siyang hinanap. Ilang taon akong napagkaitan maging magulang sa kanya. At ngayon, ilalayo mo pa rin siya sa akin? Boris! Nasaan si Audrey? Ay, Diyos ko! Demonyo ka, lumayo ka sa akin! Tumigil ka, Boris! Huwag mong sasaktan si Lola, kumalma ka! Paano mo pinalaki ang anak ko, ha? Pinalaki mo ba sa layaw? Sa luho? Naging materialistiko rin ba ang anak ko kagaya mo? Conrad, alam ko kung ano siya. Matagal ko nang alam na isa siyang aswang. Ibalik mo na siya sa kulungan. O patayin mo na siya. Delikado siya. Hindi ko magagawa yon. Anong sinasabi mo? Hindi ba't yan ang misyon mo? Tatay pa rin siya ni Audrey. Teka, itatali ko siya. Hindi siya makakatakas. Boris! Hindi niyo ako mapipigilan. Hindi mo na ako maibabalik sa kulungan. Hindi pa tayo tapos, Sepa. Magbabalik ako! Boris! Ay, Diyos ko! Nakawala ang aswang! Nakawala siya. Boris! Ay, Diyos ko! Mabuti na lang at wala rito si Audrey. Alam ko ng lahat, Lola Sepa. Ipinagtapat niya sa akin habang tinutugis ko siya. Maawa ka, Conrad. Huwag mong sasabihin kay Audrey na nalaman mo na ang tunay niyang tatay ay isang kriminal na siyang pumatay sa nanay at kinilala niyang tatay. Higit sa lahat ay isang aswang. Pero Lola Sepa, hindi niyo kailangan na maitatago ito kay Audrey. Lalabas din ang katotohanan. Walang lihim na hindi nabubunyag. Gagawa ng paraan ng kalikasan para malaman niyang totoo. Hindi man ngayon. Alam ko yan. Pero masisisi mo ba ako? Gusto ko lang protektahan ang apo ko. Kung mahal mo talaga si Audrey, gagawin mo ang sinasabi ko. At tuluyan na ngang nakatakas si Boris, Sir Jupiter. Pero dahil sa mga nalaman ko, tila nagbago na ang isip ko. Hindi ko pa rin magagawang patayin ang tatay ng pinakamamahal kong si Audrey. Pero kailangan kong tumupad sa misyon ko. Kaya nang nagpasya akong mag-report na kay Sergeant Reynan, ipinasya ko na lang na magsinungaling at sabihing napatay ko na si Boris. Sino yan? Come in. Good morning, sir. Private First Class Conrad Del Mundo. Reporting as ordered, sir. Aris, Del Mundo. Yes, sir. Upo ka, Del Mundo. Mabuti at nakabalik ka. Thank you, sir. Oh, kumusta ang mission? Naengkwentro ko po si Boris Almasan, sir. And? Napatay ko po siya, sir. Good. Sigurado ka? Yes, sir. May prueba ka? Wala pa akong naidala, sir.
Wala? Agad ko po siyang inilibing sa kagubatan. At wala rin po akong dalang kamera nun para makakuha ng ebidensya. Fair enough. Ang importante, tapos na siya. Yes, sir. Magaling ka, Del Mundo. Pinahanga mo ako. Thank you, sir. Hindi biro ang misyon na yan. Para kang naghahanap ng karayom sa dayami. Tapos mag-isa ka lang. Pero nagawa mo. I'm impressed. Thank you, sir. Asikasuhin mo na ang promotion mo. Deserve mo yan. Maraming salamat po. Panatilihin natin confidential ang misyong ito. Sige na, you may go. Ipapatawag na lang kita ulit regarding your promotion. Dismiss. Thank you, sir. Permission to leave, sir. Proceed. Lumabas akong may ngiti sa labi, Sir Jupiter. Sa paningin ng superior ko, isa akong sundalong nagtagumpay sa misyon. Pero sa likod ng tagumpay na yon, may lihim akong pilit na tinatago. Ang katotohanan ng buhay pa ang aswang na dapat kong pinatay, na hindi ko sinabi kay Sergeant Reynan. Pero kasi nga po ang isip ko ng mga sandaling yon para sa pag-aasikaso ng kasal namin ni Audrey. Gustong na kasing matapos ang mga preparasyon namin. Pero Sir Jupiter, simula nang dumating ako sa misyon ko, napansin kong parang wala sa isip niya si Audrey. At kapag kinukumusta ko naman, lagi nang sinasabing abala lang siya sa trabaho o malalim na nag-iisip tungkol sa kasal namin. Audrey, Hmm? may problema ka ba? Wala naman. Sigurado ka? Oo nga. Bakit mo naman natanong? Kasi simula nung bumalik ako, parang wala ka sa sarili mo. Parang may iniisip ka. Wala yun, babe. Ayan ka na naman sa mga tanong mo. Hindi ka naman kasi dating ganyan eh. Napapaisip tuloy ako. Baka mamaya, ayaw mo nang ituloy yung kasal natin. Sobrang busy lang talaga ako sa trabaho. Tsaka iniisip ko rin yung kasal natin. Ang dami kasing kailangang ayusin eh. Nakakapagod palang maglakad ng mga dokumento. Nakaka-pressure din. Siyempre. Sa bagay, tama ka naman. Audrey, Ano na naman yun? may tatanong ako sa'yo. Ano yun? Natatandaan mo pa ba yung itsura ng pumatay sa mga magulang mo? Hindi na eh. Hindi ko na maalala. Bata pa kasi ako noon. Ang natatandaan ko lang, Ano, nakakatakot siya. ganun ba? Pero yung mukha niya, hindi na malinaw sa isip ko. Teka nga muna, bakit mo natanong? O wala, na-curious lang ako. Huwag mo nang isipin yun, babe. Matagal na yun. Sa bagay, tama nga naman. Tsaka ang mahalaga, nakakulong na yun. Mapanganib na tao siya. Hindi niya tayo magagambala. Sa mga sandaling yon, Sir Jupiter, hindi ko na muna ipinagtapat kay Audrey ang natuklasan ko tungkol sa taong pumaslang sa mga magulang niya, na siya palang tunay niyang ama. Baka lalo lang kasing ma-stress si Audrey. Ipinasya ko na lang na mag-focus sa pag-aasikaso sa nalalapit naming kasal. Pero isang araw, isang pangyayaring hindi ko inaasahan ang magpapabago sa takbo ng lahat ng mga bagay na pinlano ko. May nilakad ako sa munisipyo para sa kasal namin ni Audrey. Nang matapos ako, nagpunta ako sa kalapit na mall para sana kumain. Habang naghahanap ng makakainan, nakita ko si Audrey na naglalakad, subalit may kasama siyang lalaki. At magkahawak kamay pa. Pero ang mas ikinagitla ko nang mapagsino ko kung sino ang kasama niya. Si Sergeant Reynan. Minatahan ko silang dalawa. Nagpunta sila sa mamahaling restaurant hanggang sa nagpunta sila sa isang boutique at sa isa pang shop ng mga alahas. Parang manudurog ang puso ko, Sir Jupiter. Pagkatapos sumakay si Audrey sa kotse ni Sergeant Reynan, sinundan ko sila. Patungo sila sa kampo. Lingid sa kalaman ng dalawa, nakasunod na ako sa kanila. Dumiretso ang dalawa sa opisina ni Sergeant Reynan. Dinig na dinig ko ang naging usapan nila. Grabe ka talaga, Honey Reynan ko. Ang dami mong pinamili para sa akin.
Para sa iyo, Audrey ko. Wala problema. Tingnan mo to, oh. Ang ganda ng sapatos. Tapos yung bag, original pa. Ang mahal ng presyo. Bagay na bagay sa iyo. Thank you, sobra. Wala yan. Masaya ka ba? Oo naman. Sobrang saya ko. Kung ganon, pwede ko bang makuha ang kapalit? Ano naman yun? Kahit isang kiss lang. Ikaw talaga? Sarap ah. Iba ka talaga. Oo naman. Ako pa ba? Sabihin mo nga sa akin, ganito rin ba ginagawa mong karinyo kay Conrad? Kanino ka mas masaya? Sa akin o kay Conrad? Tinatanong pa ba yun? Siyempre sa'yo. Talaga? Oo naman. Bakit naman? Bukod sa mas magaling kang humalik, busog na busog pa ako sa mga layaw. Lahat ng mga gusto ko binibigay mo. Hindi mo ko tinitipid. Kasi deserve mo yan. Yes naman, alam ko yun. Kung ganon, huwag mo nang ituloy ang kasal mo kay Conrad. Ha? Ako na lang. Hindi pwede. Bakit? May asawa ka na. Hiwalay na kami. Matagal na. Oo nga, pero hindi pa kayo annulled. At saka, kahit ikasal ako kay Conrad, pwede naman nating ipagpatuloy ito. I like that. Oh, hindi ba? Tuloy ang ligaya. Hindi lang ako ang kabit. Ikaw rin, kabit ko. May sapusa yata yung jowa mo eh. Kaya nga pinadala ko siya sa mission para habulin yung preso. Para mapatay na siya. Hindi ko na masukat akalaing magagawa niya nga. Pero huwag mo siyang saktan, please, for me. Tapusin na natin siya para masolo na kita. Huwag naman. Eh kung kayong dalawang tapusin ko ngayon. Gulat na gulat ang dalawa, Sir Jupiter, nang bigla kong lumitaw sa harapan nilang dalawang taksil. Naitulak pa ni Sergeant Reynan si Audrey na nakakandong at nakapulupot ang mga bisig sa kanya. Conrad? Del Mundo. Ang kapal ng mukha nyo. Babe? Huwag mo akong tawagin, babe. Gaano katagal nyo na ako niloloko, ha? Conrad? Sagutin mo ko. Gaano katagal mo na ako niloloko? Hindi naman sa ganun. Hindi ganon. Narinig ko ang lahat. Conrad, natukso lang ako. Natukso? Oo, Sa ano, ha? sa mga bagay na ibinibigay niya. Sa mga damit, sa alahas, sa buhay na kaya niyang ibigay. Hindi ko sinasadya. Sinadya mo. Eh, Tama na yan. anong ibig sabihin nito, ha? Bakit ako pang uumangan mo ng baril, ha? Lumayas ka na sa opisina ko, Del Mundo. Ngayon na. Kung hindi, papatayin kita. Renan, Pasalamat ka. Nasa kampo kayo, Sergeant Reynan. Iginagalang ko pa rin ang pagiging sundalo ko. Pero oras na magkita tayo sa labas ng kampo, humanda ka sa akin. Pinagbabantaan mo ba ako? Umalis ka na. Nandito ka sa opisina ko. Pareho kayong traidor! Conrad! Hayaan mo na siya. Huwag mo na siyang sundan. Lumabas akong tuliro, Sir Jupiter. Parang gumuho ang lahat. Ang mga pangarap ko, ang tiwala ko, ang pagmamahal ko. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pinaglaban ko. Nawala ako sa focus, ilang araw akong hindi nakapasok. Tinatawagan ako ni Audrey pero hindi ko sinasagot. Si Sergeant Reyna naman dinismiss ako sa serbisyo. Demerit daw. Pinagbantaan ko raw siya. Gumawa siya ng kwento para madiin ako pero wala na akong pakialam. Hanggang sa isang araw nabalitaan ko na lang na nasa ospital si Audrey. Wala. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Pumunta ako para malaman kung anong nangyari. Conrad, Lola Sepa, si Audrey ho. tuloy ka. Gising na siya. Conrad! Audrey, Maiwan ko na muna kayo. Bibili lang ako ng pagkain para makapag-usap kayo ng masinsin. sige ho. Salamat po, Lola Sepa. Anong nangyari sa'yo? Sino may gawa nito sa'yo, ha? Bakit puro pa sa mukha at katawan mo? Si Renan. Conrad.
Hayop siya. Bakit? Nag-away kami. Tungkol saan? Tungkol sa sinabi ko, nung araw na nahuli mo kami. Nasabi ko kasi na kaya lang ako pumatol sa kanya dahil natugso lang ako dahil sa mga material na bagay na kaya niyang ibigay. Hindi niya nagustuhan yun. Nagalit siya. Akala ro niya mahal ko siya. Sinaktan niya ako. Patawarin mo ako, Conrad. Babe, sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo, hindi ko sinasadya. Alam ko hindi ko na maibabalik yung tiwala mo. Alam ko hindi mo na itutuloy yung kasal natin, pero sana mapatawad mo pa rin ako. Pero, palaisipan pa rin sa akin kung paano kayo nagkakilala. Nagkakilala kami nung isinasama mo ako sa kampo noon. Minsan, may kinausap kang kasamahan. Nagkataong dumaan siya at kinuha niyang numero ng telepono sa bahay. Naging mag-phone pal kami. Hanggang sa, yun na nga, nasiliw ako sa mga bagay na binibigay niya. Kahit na tayo pa. Hindi mo alam kung gaano kasakit tong ginawa mo sa akin, Audrey. Alam mo namang, ikaw lang yung babaeng minahal ko. At wala akong ibang naiisip na maging asawa, kundi ikaw lang. Tinurog mo ang puso ko. Tanggap ko kung hindi mo na ako kayang pakasalan. Tatanggapin ko, Conrad. Matapos ang marubdob na pag-uusap namin ni Audrey, Sir Jupiter, isang plano ang pumasok sa aking isipan. Lintik lang ang walang ganti. Hindi pwedeng wala akong gawin, kaya naman agad akong bumalik sa kagubatan kung saan ko hinanap ang aswang na si Boris. Nagpatulong ako kay Tata Cielo para makausap ang aswang. Muli kong sinugatan ang sarili ko para maamoy ako ng aswang. Anong ginagawa mo rito, Conrad? Manugang kong hilaw. Uhulihin mo ba ulit ako? Papatayin? Kailangan natin mag-usap. May pabor akong hihingin sa'yo. Pabor? Matapos mo kong traidorin na ibabalik mo ko sa kulungan nung kinausap ko si Sepa. Ngayon, ang lakas ng loob mong humingi ng pabor? Para kay Audrey. Para sa anak mo. Kailangan ko ang tulong mo para gantihan siya sa nanakit sa kanya. Ano? May nananakit kay Audrey? May nananakit sa anak ko? Sino? Siya rin yung nagutos sa akin para tugisin at patayin ka. Kaya ayaw mo bang gantihan siya? Binugbog niya si Audrey dahil pinatulan lang siya dahil sa pera niya. Nagalit siya. Anong ibig mong sabihin binugbog siya nang pinatulan niya? Hindi ba't ikaw ang mapapangasawa niya? Huwag mong sabihin... May ibang lalaki si Audrey bukod sa akin. Pumatol sa may asawa. Nagmana sa iyo ang anak mo. Mag-ama nga kayo. Hindi ako mapaniwalang may mananakit sa anak ko. Sige, anong gagawin ko? Sabihin mo lang. Madali lang yan. Puntahan natin siya ngayon. Humarap ka sa kanya bilang aswang. Bahala ka na kung anong gagawin mo sa kanya. Tara na. Nauuhaw na ako sa dugo at nagugutom sa laman ng tao. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa ni Boris, Sir Jupiter, at nagtungo na kami sa mansyon ni Sergeant Reynan. Simbilistang kidlat na nakarating kami roon. Galit na galit si Boris. Hindi na nagawang kumatok sa pinto ng aswang. Nawasak ang bahaging salaming pader ng mansyon ni Sergeant Reynan dahil doon na lumusot si Boris. Sino kayo? Ha? Del Mundo? Anong ginagawa mo rito? At sino yung kasama mo? Bakit ganyan ang itsura niya? Sino ka? Kumusta, Sergeant Reynan? Gusto ka makilala ng tatay ng babaeng mahal mo. Ng babaeng mahal natin. Balita ko, binugbog mo raw ah. Ayun, nasa ospital. Mata lang ang walang latay. Nagkaroon lang kami ng konti pagtatalo. Pero magkakayos din naman kami. Titake loop din ang babaeng yon. Dahil mawawalan siya ng sustento mula sa akin kapag nagmatigas siya. Ayop ka! Anong ginawa mo sa anak ko?
Teka muna. Namumukhaan kita. Ikaw? Ikaw yung tumakas sa presong pinahahanting ko. Akala ko ba? Patay ka na. Sinungaling ka, Conrad. Hindi lang naman ako nagsinungaling dito, Sergeant Reynan. Yung presong pinapapatay mo, tatay ni Audrey. Humanda ka ngayon sa akin! Sisimutin ko ang dugo mo! At lulurayin ko ang mga laman mo! Wag! Maawa ka. Pero hindi. Hindi pwede ito. Sarento ako. Hindi ako magpapatalo sa'yo. Ako ang maunang pumatay sa'yo bago mo ako malapitan. Ilagan mo muna itong bala ng baril ko! Sa akala mo ba, tatablan ako dyan? Mas mabilis akong kumilos kaysa sa'yo! Ang pisngi ko. Dugo. Dugo. Del Mundo, tulungan mo ko. Parang awa mo na. Conrad! Ano nang gagawin ko sa ungas na to? Conrad, maawa ka. Tulungan mo ko. Pag-usapan natin ang problema natin. Bahala ka na sa kanya. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Masusunod! Tamang-tama. Hapunan na! Tila gutom na lobong sinipsip ni Boris ang dugo ni Sergeant Reynan. At kinain siya, Sir Jupiter. Walang tinira si Boris kay Sergeant Reynan. Nasaksihan ko kung paano sinaid ng aswang ang dugo ng sarhento hanggang sa halos buto na lang ang matira sa kanya. Nasaksihan ko ang paglapa ng aswang kay Sergeant Reynan para akong nauupos na kandila na napaupo na lang sa sahig. Tulalang pinapanood si Boris habang pinapapak si Sergeant Reynan. Busog na busog ako. Anong... Hindi. Hindi pwede. Patay na siya? Oo. Hindi ba't sinabi mo sa akin? Ako nang bahala. Mapapahamak ako. Baka ako ang pagbintangan. Isang krimen to. Conrad, makinig ka. Tutulungan kita. Lilinisin natin to. Total, ako naman ang nagkalat. Relax ka lang. Walang makakalam. Tatanggalin natin ang lahat ng bakas. Ang dugo, laman, lahat. Walang maiiwang ebidensya. Hahalughugin natin pati mga CCTV ng bahay nito, kung meron man. Pero may kapalit. Ano yan? Ipakilala mo ko kay Audrey. Yun lang? Oo. Anak ko siya. Kailangan niya akong makita. Tulungan mo ko. Tutulungan kita. Sige, basta tulungan mo akong linisin ang mga kalat mo. Dahil kung hindi, makukulong ako. Walang problema. Alika na. Magsimula na tayo. Magkatulong naming nilinis ang buong lugar, Sir Jupiter. Bawat patak ng dugo, bawat bakas ng karahasan, pinilit naming burahin. Si Boris tila walang emosyon habang kinukolekta ang mga natirang bahagi ng katawan ni Sergeant Reynan. Samantalang ako, nanginginig pa ang mga kamay habang pinupunasan ng sahig at mga pader. Hindi lang doon natapos ang lahat, sinira din namin ang CCTV sa loob at labas ng bahay. Pinutol ang mga kable. Winasak ang mga recorder at tiniyak na walang kahit anong ebidensyang mag-uugnay sa amin sa nangyaring krimen. Sa loob lamang ng ilang oras, Sir Jupiter, naglaho ang lahat ng bakas ng karumaldumal na pangyayari. Parang walang nangyaring pagpatay. Parang hindi kailanman umiral si Sergeant Reynan sa lugar na yon. Pero sa kabila ng malinis na paligid, alam kong hindi kailanman malilinis ang konsensya ko. Nagdilim ang isip ko dahil sa mga ginawa niya sa akin at kay Audrey. Yun na lang ang inisip ko ng mga sandaling yon, Sir Jupiter. Ngayon, natulungan na kita. Ako naman ang tulungan mong makilala ng anak ko. Sige, pero kapag gumaling na siya at makalabas na sa ospital. Sige, babalik ako sa gubat. Makalipas ang 1 linggo.
isama mo siya ron. Doon kami mag-uusap. Doon ako magpapakilala. Sige, gagawan ko ng paraan. Makalipas nga ng 1 linggo matapos ang insidente ng pagpaslang ni Boris kay Sergeant Reynan at paglabas ni Audrey sa ospital, kinausap ko ng masinsinan si Audrey. Sinabi ko sa kanyang kailangan ko siyang isama sa kapis para ipakilala sa isang taong mahalaga sa kanya. Pero mahigpit na tumutol dito si Lola Sepa. Audrey, nagsadya ako rito hindi para makipag-ayos o makipagbalikan. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ano yun? Kailangan kitang isama sa kapis. Sa kapis? Oo, Para saan? may ipapakilala ako sa'yo. Sino? Isang taong mahalaga sa'yo. Mahirap ipaliwanag. Sana sumama ka na lang at ipaliliwanag ko na lang sa'yo kapag nandun na tayo. Hindi ko maintindihan. Hindi siya sasama. Lola, Sinabi ko nang hindi siya sasama. Lola, anong meron? May dapat ba akong malaman? Hindi ko hayaang dalhin mo siya kung saan-saan. Lola, mahalaga to. Wala akong pakialam. Conrad, ano bang meron? Lola! Kailangan niyang malaman ng totoo. Kailangan niyang malaman ang tungkol sa pagkatao niya. Anong totoo? Conrad, ano bang binabalak mo? Hindi siya sasama. Period. Pero papayag lang ako. Kung isasama mo rin ako, hindi ko hayaang dalhin mo ang apo ko nang hindi ko alam kung saan at kung bakit. Kailangang marinig ko kung anong sasabihin ng taong ipapakausap mo kay Audrey. Kung may ipapakita ka, gusto ko ring makita. Kung may ipakikilala ka, dapat nandun ako. Dahil ako ang mas nakakaalam ng lahat. Tungkol saan ba to, Lola? Sige Lola, pumapayag ako. Isasama ko kayo. Sumama nga si Lola Sepa sa amin, Sir Jupiter. Kasama si Audrey, nagtungo kami sa kapis, sa mismong gubat kung saan ko unang nakatagpo si Boris. Bago namin tuluyang harapin si Boris, dumaan muna kami sa kuweba ni Tata Selo. Tata Selo! Tata Selo! Oy! Conrad! Iho, nagbalik ka! Tata Selo, kailangan ko makausap si Boris. Ang aswang. Ay, sino sila ba kasama mo? Sila ba yung pinag-usapan ninyo ni Boris noon? Opo, Handa ka na ba? opo. Handa na akong ipakilala si Audrey kay Boris. Ay, teka muna. Ihanda na muna natin ang mga kinakailangang gamit. Magdadala ako ng buntot pagi at punyan na pilak para lang makasigurado tayo. Mula sa kuweba ni Tata Selo, dumiretso kami sa pinakaliblib na bahagi ng gubat. Ang lugar kung saan nagtatago si Boris. Conrad, nasan ba tayo? Hinihingal na rin si Lola Sepa, baka mapano siya. Malapit na. Dito ba siya nagtatago? Opo. Sino ba talagang pupuntahan natin? Kailangan na nating maipalabas si Boris. Aray, ang hapdi. Conrad, anong ginagawa mo? Bakit sinusugatan mong sarili mo? Naiibang ka na ba? Conrad, anong ginagawa mo? Bakit sinasaktan mong sarili mo? Ay, hayaan mo siya. Yan ang paraan namin para tawagin ang aswang. Ano? Aswang? Ha? Ay, nandito na siya. Kumukulo na ang langis sa botelya. Dugo ni Conrad! Anong nilalang yan? Lola Sepa, umalis na tayo dito! Audrey, makinig ka. Conrad, ano to? Siya ang pumatay sa mga magulang mo. Ano? Isang aswang? Totoo, Audrey. Lola, anong alam mo tungkol dito? Ano bang nangyayari? Pero, siya rin ang tunay mong ama. Hindi. Ako? Anak ng pumuslang sa mama at papa ko? Anak ng aswang?
gagawin mo sa lola ko? Ayop ka! Pakawalan mong lola ko! Boris, maawa ka. Huwag mo akong papatayin. Boris! Pakawalan mo si Lola Sepa! Lumabang ka ng patas! Patas? Walang patas sa mundo ko, Conrad. Ngayon, makinig kayong lahat. Kakainin ko ang matandang ito. Unti-unti. Hanggang sa wala nang matira. Wag! Pakiusap! Huwag mo siyang saktan! Kung ayaw mong mangyari yun, sumama ka sa akin, Audrey. Ngayon na. Kung hindi, papatayin ko siya sa harap mo. Audrey, apo, wag! Huwag kang papayag. Mas mabuti pang mamatay ako kesa mapunta ka sa halimaw na yan. Lola! Pumili ka na. Buhay ng lola mo o sasama ka sa akin. Anak, huwag kang matakot. Tuturuan kita kung paano maging aswang. Hindi! Hindi kita sasamahin! Pero huwag mong patayin ang lola ko! Kung ganon, magpaalam ka na sa kanya. Apo, huwag mong isipin ang buhay ko. Iligtas mo ang sarili mo. Tama na! Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi namin inasahan, Sir Jupiter. Biglang nagbago ang aura ni Audrey. Sa sobrang galit niya parang may kung anong puwersang sumanib sa kanya. Unti-unting nagdilim ang kanyang mga mata na kalaunan ay namula. Tumalas ang kanyang mga pangil at nag-iba ang kanyang anyo. Naging aswang si Audrey. Diyos ko, Audrey! Apo! Ha? Lumabas na sa kanya pagiging aswang. Mula sa dugo ng kanyang ama. Totoo ngang mag-ama sila. Audrey, ganyan nga. Anak nga kita. Magkalahi nga tayo. Tama! Ganyan nga. Ilabas mo ang pagiging aswang mo. Anak ko. Bitiwan mong lola ko! Wala akong pakialam kung ikaw ang tunay kong ama. Ang mahalaga sa akin, ang buhay ng lola ko nag-aruga sa akin! Ito na ang pagkakataon! Habang nawala sa focus si Boris, hindi niya napansin ang tahimik na paglapit ni Tata Selo sa kanyang likuran at sinabuyan siya ng asin at hinampas ng buntot pagi. Ano to? Traitor ka, tanda! Bitawan mo siya, limaw ka! Hindi! Lola! Halika na! Salamat, salamat. Papatayin kita ng aswang ka! Salot ka! Visit kang matanda ka! Binigwasan ni Boris si Tata Selo at tumalsik ang kaawa-awang matanda sa malayo. Agad kong dinaluhan si Tata Selo na tila napuruhan at nabalian ng likod sa ginawa ni Boris. Matapos tumama ang likod at gulugod niya sa isang puno. Tata Selo! Tata Selo! Conrad, huwag mo akong itindig. Iligtas mo ang pamilya mo mula sa aswang. Gawin mo ang hindi ko nagawa noon sa pamilya ko. Huwag mo silang papayaan. Gusto ko na rin matapos ang lahat ng ito. Nang makasama ko na ang mga mahal ko sa kabilang buhay. Maya-maya pa nalagutan ng hininga si Tata Selo, Sir Jupiter. Lalong naglatang ang galit ko para kay Boris. Nagdilim ang paningin ko at agad kong kinuhang buntot pagi at sinugod si Boris. Pinaghahampas ko ang aswang. Dahil sa walang tigil na paghampas ko kay Boris, ako naman ang pinagbalingan niya ng galit. Sa isang iglap, mabilis niya akong sinunggaban at sinakal. Hayop ka, aswang! Pinatay mo si Tata Selo! Pinatay mo siya! Halika rito! Hangal! Bitiwan mo ako! Traitor ka rin! Matapos mo kong utusang patay ng kabit ni Audrey, ganito ang gagawin mo sa akin. Pwes, mauna ka sa hukay bago mo kumapatay! Bitiwan mo ako, halimaw ka! Bitawan mo siya! Anak! Audrey! Hindi na nagdalawang isip si Audrey. Sinugod niya ang sariling ama. Nagsalpukan ang kanilang mga katawan. Parehong aswang. Parehong naglalagablab ang galit. Yan! Yan ang gusto ko. Lumabang ka, anak! Hindi mo ko anak!
Nagbakbakan silang dalawa, kuko laban sa kuko, pangil laban sa pangil. Ang lupa ay tila yayanig sa lakas ng kanilang sagupaan, Sir Jupiter. Hindi pa makontrol ni Audrey ang kanyang sarili bilang aswang. Maya-maya lumapit si Lola Sepa, tanga ng buntot pagi at walang takot na pinaghahampas si Boris. Hindi kita hayaang manalo, aswang! Pinatay mo ang anak ko! Magbabayad ka! Wisit ka, matanda ka! Hetang sa'yo! Sa isang malakas na iglap, binigwasan ni Boris si Lola Sepa. Tumilapon ang katawan ng matanda at malakas na tumama sa puno, kagaya ng nangyari kay Tata Selo. Napahinto si Audrey sa pakikipaglaban sa kanyang ama at agad niyang nilapitan ang kanyang lola. La! Lola! Huwag kang bibitaw! Audrey, apo ko. Nandito lang ako. Huwag mo ko iiwan. Mahal na mahal kita. Simula pa nung bata ka pa. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumalaban sa buhay. Kung bakit ako nabuhay ng matagal. Lola, please. Huwag mo ko iiwan. Maawa ka sa akin. Kahit anong mangyari, huwag mong hayaang manaig ang dilim sa puso mo. Hindi ka katulad niya, apo. Mabuti kang bata. Patawarin mo ako sa mga naging pagkukulang ko sa iyo. Lola! Mahal na mahal kita, apo. Unti-unting pumikit si Lola Sepa at tuluyan ng nalagutan ng hininga sa mga bisig ni Audrey. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang sigaw ni Audrey ng mga sandaling yon, Sir Jupiter. Isang sigaw ng sakit, galit at pagkawala na tila magpapayanig sa buong kagubatan. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko sinasadyang mapuruhan ng lola mo. Siya naman kasi, hinampas niya ako ng buntot pagi. Pero ngayon, wala na siyang silbi. Kung tutuusin, siya ang dahilan kung bakit tayo nagkalayo. At dahil tapos na ako sa kanya, isusunod ko naman ang lalaking yan. Ako? Oo, kapag napatay na kita, wala nang hahadlang. Sasama ka na sa akin, Audrey. Wala ka nang ibang matatakbuhan. Hindi! Hindi mangyayari yan! Tingnan natin! Sa isang iglap, sumugod si Boris sa akin, ngunit mas mabilis si Audrey. Hinarang niya ang ama at buong lakas na itinulak palayo. Ako ang kalaban mo! Yan ang gusto ko. Tama yan, anak. Kalabanin mo ko para masanay ka na sa pakikidigma. Hindi ako magagalit sa'yo. Huwag kang mag-alala. Muli silang nagsagupaan, Sir Jupiter. Ama laban sa anak. Aswang sa aswang. Ang kanilang mga kuko ay nagbabanggaan. Ang kanilang mga sigaw ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Hindi na kita hayaang manakit pa! Mahina ka pa, anak. Galingan mo pa. Habang abala ang dalawa sa matinding labanan, palihim akong gumapang sa gilid. Sa tabi ng damuhan, nakita ko ang isang punyal. Kumikinang sa liwanag ng buwan. Ito ang punyal na pilak ni Tata Selo. Dahan-dahan ko itong pinulot. Nanginginig ang kaway ko, ngunit buo ang loob ko. Sa tamang pagkakataon, nang mapaling ang likod ni Boris, buong lakas ko sang sinugod, itinara ko ang punyal sa likod niya, sa direktang tapat ng puso. Lumusot ang punyal sa harapan ng kanyang dibdib at tumalsik ang mga dugo niya sa mismong mukha ni Audrey. Para kay Tata Selo! Para sa mga magulang ni Audrey! At para kay Lola Sepa! Ah! Para to sa kanila! Sa lahat ng pinatay mo! Hindi! Hindi ako matatalo! Paulit-ulit ko siyang sinaksak hanggang sa maramdaman kong lumambot ang kanyang katawan. Sa huling pagkakataon, ibinaon ko ang punyal at tuluyang nadukot ang kanyang puso. Audrey! Audrey, anak ko!
Unti-unting nawalan ng buhay ang mga mata ni Boris hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Wala nang hininga. Napatay ko ang aswang, Sir Jupiter. Hinang-hina ako pagkatapos. Nanlulumo akong napaupo sa lupa. Patay na siya. Napatay ko ang aswang. Tapos na, Audrey. Tapos na ang bangungot na to. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit kay Audrey. Ngunit sa pagharap niya sa akin, nanlumo ako. Hindi pa rin bumabalik sa dati ang kanyang anyo. Isa pa rin siyang aswang. Hindi niya alam kung paano ibalik sa pagiging tao ang kanyang sarili. Audrey, umuwi na tayo. Tapos na. Wala na siya. Hindi pa, Conrad. Hindi pa tapos. Sa ngayon, naamoy ko ang dugo sa sugat mo. Pinipigilan ko ang sarili kong makain at mapatay kita. Umalis ka na. Iwanan mo na ako, Conrad. Anong sinasabi mo? Baka pwede nating ayusin to. Babalik ka rin sa dati. Maniwala ka sa akin, hindi kita iiwan. Hindi mo ba nakikita? Ito na ako ngayon. Kahit ano ka pa, ikaw pa rin si Audrey. Yung babaeng minahal ko. Conrad, Kalimutan na natin ang lahat. Iiwan natin to. Magsisimula ulit tayo. Handa akong kalimutan ng lahat ng nangyari. Handa kitang pakasalan, Audrey. wag. Huwag mong gawin yan para sa akin. Mahal kita. Kahit ano ka pa. Hindi ko kayang tanggapin to, Conrad. Hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Hindi itong buhay na gusto ko. Hindi ko gusto maging aswang. At kung magpapatuloy tayo, paano nang magiging anak natin? Magiging aswang din sila. May paraan pa. Gawin mo akong aswang. Kagatin mo na ako ngayon, Audrey. Hindi. Hindi ko gagawin sa'yo yun. Hindi ko sisirain ang buhay mo, Conrad. Patawad. Para saan? Sa lahat. Sa sakit ang binigay ko sa'yo. Sa pagtataksil ko. Sa pagpatol ko kay Sergeant Raynan. Sa pagiging mahina ko. Wala nang halagahin ngayon. Pinapatawad na kita. Kaya maaayos pa natin to. Hahanap ako ng magaling na albularyo para manumbalik ka sa dati. Kaya tara na, umalis na tayo.
Jupiter, isinasalaysay ang lahat ng ito. Hindi lamang bilang kwento ng takot at pagkawala, kundi bilang bahagi ng aking paghilom. Inaamin ko hanggang ngayon, nasa healing process pa rin ako. Hindi po madali ang pinagdaanan ko, na talaga namang kakaiba at parang dinaig pa yata ang isang drama o pelikula. Dahil marahil sa pagbabahagi ng sakit, doon nagsisimula ang tunay na pagbangon. Sana po may napulot kayong aral at sana rin nagustuhan ninyo ang simpleng salaysay na aking komplikadong buhay. Pagmamahal at pakikipagsapalaran na aking ibinahagi. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at nangangako akong unti-unti maghihilom ako. Muli ako si Conrad at maraming salamat sa pakikinig.